That's what we are always saying. I-brand nyo to na MLM Solution Company. Bakit importante yung word na solution? First of all, because we provide solution to every stage of networkers in their career. From the beginning, from beginners to experts. From beginners na nawalan ng grupo. From beginners to hindi makabuhay. Doon naman sa iba na nakabuhay pero hindi na-sustain. Doon naman sa iba na ang laki ng grupo pero walang peace of mind. Walang leverage. We give that everything. Ang kaya namin ipagmalaki sa inyo over the last 30 years of my experience, 24 years na experience ni J-Lim, 20 years na experience ni Miko, ginawan natin ang blueprint para magtagumpay ka dito sa Ascendra. Ano ba yung blueprint? No? Para yung iba, yung blueprint coming from, I'm an engineering ako eh. Ang profession ko, electrical. Gumagawa ako ng plano ng mga kung ano-ano, machines, anything na pinapasukan ng kuryente, whether machines or everything, may plano yan. Ginagawa niya ng computation ng engineers. May mga taga-drawing kami. Tawag dyan, pag di-drawing, lumalabas po yan sa tracing paper. Yung transparent. Yung transparent na yun, pag po yun ginawa ng maraming kopya, pumapasok yun sa machine. Ang lalabas na kopya nun, blueprint. Kaya tawag sa kanya blue kasi kulay blue yung nagiging linya. Pero ang original copy nun, tracing paper. Ang sinusunod ng mga foreman, technicians, electricians, for that matter, construction workers, yung blueprint. Hindi ka makakagawa kung ano yung concept ng idea. For example, whether it's construction, whether it's civil, mechanical, electrical, whether it's computer. Hindi siya magmamaterialize kung walang blueprint na susundan yung mga technicians. Kailangan may sundin. Hindi yung nakikita nyo may ginagawa, wala bang sinusunod yan. May sinusunod po yun. And para mag-materialize, kailangan may blueprint. Do you get me? Yes! Dito po, para mag-materialize yung success nyo, para mag-materialize yung network nyo, ginawan na po namin ng blueprint. Ito na lang ang kulang. Kailangan sundin mo na lang at i-implement mo. Kasi may mga matitigas na ulong foreman. May mga matitigas na ulong technician. Alam na nga nila ito susundin. Alam na nga na yung load, ganito dapat ang computation. Alam mo gagawin? Dapat ang bakal, ganito kataba, nilalagay na bakal, ganito. Kunwari ang wire dapat malaki. Ang ilalagay na wire maliit. Ano mangyayari sa binuild nila? Magko-collapse, mag-overload, masusunog kung yan electrical. Do you get me? Yes! So Ascendra, we have the blueprint. It's up to you to follow and implement it. Ngayon, mahirap siyang i-implement. Bakit mahirap i-implement? Kasi dapat tama ang attitude mo, tama ang mindset mo, alright? Tama ang patterns mo, and tama ang program mo. Yan. Mahirap i-implement, mahirap mag-build pag hindi tama ang attitude mo. Ano yung attitude? Ito yung, how you act, how you think. Yung mindset mo, how your mind works. Ano yung mga pinaniniwalaan mo. Yung pattern mo, ito na yung nakagisnan mo. Pattern, yun ang ginagawa mo. Yung habit mo, pag tumagal, nagiging pattern na po yan. Kunwari, meron dito ang pattern, magastos siya. Pag dumating ang pera, walang ginawa kundi magastos. Bakit? Yun ang pattern niya. Meron namang pattern yung I am always broke pattern. Kahit magkapera, laging nauubos ang pera. May mas malupit. Accident pattern. Kahit anong gawin niya, na-aksidente siya. May mas malupit pa doon. I am always late pattern. Pag nagbago siya, nakakatuwa. Magbabago na ako. Papasok na ako on time. Good news. Umalis na maaga. Kung kailan siya maaga umalis, na-aksidente yung sinasaksayan niya. Late pa rin siya. Na-experience yun na yung ganon? Kasi yun yung pattern mo, hindi mo naman nabibreak eh. Ako may pattern din ako. Ang pattern ko, every time na naka-white shirt ako, pag kumain ako ng spaghetti, sigurado yan, matutuluan ako. Because that's my pattern. Yun ang program ng subconscious ko. Dahil nakalagay sa akin yun sa isip ko, since nung bata ako,
Kaya nakalakihan ko na. Kaya hanggang ngayon, natatapunan ako. Pagpunta namin ng Europe, lagi kami nakaspaghetti. Good news, tapon din ako ng tapon. Pero ang ginagawa ko para makaiwas, because nasa subconscious ka rin, naglalagay ako ng tissue. Do you get me? May mga patterns kayong i-break. May mga programs kang babaguhin. And lahat ito, nasaan lahat to? Nasaan lahat to? Nasa tattoo. Nasa utak. Nasa? Kaya ang pinakamalaking kalaban mo dito, your mind. Pag ito hindi nagbago, hindi magbabago ang buhay mo. If you never change the way you think, your life will never change. Gustahan tayo. Attitude mo lagi ka negative, 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 negative. Ano dulo mo? Negative. Clear. You can never have a positive life with a negative mindset. Lalatag ka. Gusto mo lagi ng executive. Gusto mo lagi ng executive. Sa isip mo, gusto mo executive. Gusto mo yun ang lagi mo napapapayin. Pero ang mindset mo, ang wallet mo napakaliit. Hirap ng buhay. Mahal ang 200,000. Kaya ng mga tao, 8.5 lang. Taka ka pa, wala kang executive. Kasi ang mindset mo, ang mahal ng 199,800. Ang kaya lang ng prospect ko, 8.5, 8.5, 8.5. Kaya kahit gustong-gusto mo ang executive, pero ang program mo, 8.5, ang darating sa'yo, 8.5. Yung mga nagpo-post, karamihan, lagi ko sinasabi to, post kayo, sa mga taong nagre-reklamo sa trabaho, nagre-reklamo sa sweldo, nagre-reklamo sa kulang ang kinikita niya sa kumpanya, na nagre-reklamo sa boss, PM me, I have good news. Makakita naman yung reklamo, di ba? Nagre-reklamo, nakakita. Nag-pay nga, naging grupo mo nga. Magpumagal, magpo-complain ka, yung grupo ko, puro reklamador. Yun ang hinahanap mo. Taka ka pa. Are you getting me? Yes. Ang skills mo, baliwala, pag ang programming mo subconsciously, hindi align sa gusto mo. Kaya may tinatawag na alignment. Meron sa inyo, gagaling nyo. Galing nyo sa lahat ng latag. Labas na litid mo sa kalatag. Hindi nagpe-paying, kausap mo. Yung katabi mo, naka-online. Bisaya pa. Kung ano-ano lang sinasabi sa kausap niya. Tapos maya-maya maririnig mo, wow, thank you tita, congrats! Nag-executive. Executive ang kausap. Bisaya. Mali pa mag-English. Nice to meeting you po. Nice to meeting you. Ikaw, ang galing mo. Fluent ka. Pero hirap na magpa-pay. Ba't ganun? Yes niyo ako? Walang effort katabi mo. Ikaw, todo na. Lahat nilabas mo na, pati anting-anting, berto na kami na. Nagtubina ka pa. Ayaw pa din. Alam mo, karamihan ng sagot dyan, may sagot kayo. Alam mo ano? Malas ako. Malas. Malas. Swerte. Hindi po. Ang malas at swerte, ikaw ang gumagawa niya. Depende sa subconscious program. Mahirap pagawin to because as early as 7 years old, 7 to 11 years old, nung bata tayo, gawa na to. Kaya mahirap siyang pagawin. You need a new environment to reprogram your mind. Parang virus ng computer. Pag ang computer, punong-puno na ng virus, kailangan mo na ng antivirus. Pag hindi na po kailangan ng antivirus, kailangan ng ma-reformat ang utak mo. Paano po siya nire-reformat? You need a new environment. An environment where you will be challenged, but you will grow at the same time. Ang mahirap, saan ka hahanap ng environment para baguhin yan? Tell me. Huwag kayong mag-networking. Saan ka hahanap ng training na libre para baguhin lahat yan, para magbago buhay? Makakahanap ka niyan, online, mga courses, pero magbabayad ka. Pero dito, can you imagine? Hindi lang trainer ang nagsasabi sa'yo, nagtuturo sa'yo para baguhin yung attitude mo, yung environment. Hindi. Mga uplines mo, napaka-hands-on sa'yo. Saan ka makakahanap ng tao na willing kang turuan, tulungan, tutukan, i-coach, i-mentor para lang magbago buhay mo? Sige nga.
Best friend mo nga, hindi kayang gawin sa'yo yan. Huwag kayo magagalit ha. Tatay mo nga hindi gagawin yan sa'yo. Batukan ka pa niya. Tama ba ako? Pero dito sa networking, especially in Ascendra, you have mentors, you have coaches. Willing kang turuan, tutukan, willing kang i-mentor, i-coach, hanggang dumulo, hanggang yumaman ka dito. Alam mo, may sinabi sa akin yung coach ko nung araw. Sabi niya, pag nakahanap ka ng taong tutulungan ka, tuturuan ka para yumaman, huwag mong bibitiwan yung tao niya kasi hindi ka na makakahanap ng ganung tao. Yes. Kaya kung katabi mo, apply mo ngayon, sponsor mo, ngayon pa lang mag-take on. Are you with me? Baguhin ang attitude. Baguhin ang mindset. Baguhin ang patterns. Ano yung patterns nyo? Yung always late. Procrastination, pattern yan eh. Mamaya na lang, mamaya. Kakamamaya mo, nakakuha na ng ibang tao yung prospect mo. Kakamamaya mo, nagbago na ang isip ng prospect mo, ayaw na. Kasi ako, kayong mga lalaki, single, huwag muna kayo mag-asawa. Kayo naman mga babae, ganun din. Yung mga lalaki, huwag kayong mag-alala. Hindi mauubusan ng maganda sa mundo. Yes! Tama. Tandaan yung mga lalaki ha, ang prize, the prize is you. Pakadulubasa ka, pakagaling ka, payaman ka, papogi ka, pabango ka, bili ka ng mga mayaman. Lahat yan madali na because you become the prize. One day, ikaw ang lalapitan kasi malayo. Kaya mga lalaki, tamahan ka talaga. You become the prize. Focus mo na, tama? Kasi marami dito, pag na broken heart, gusto na magpakamatay. Ayaw na mag-network. Pag pinalo up, ano sasabihin? Up. Depress ako, up. Bakit? Break kami up, nag-break. Kaya na naman. Hindi ko kaya. Ano yan? May kasulit pa yun. Hindi ko kaya. Ano na lang? Nakaka-relieve eh. Mamamatay ka pa. Break kayo, mamamatay ka. Ano yan, oxygen mo? Gets niyo ako? Wala mo na maarte. Wala mo na love life. Madali na yan pag may pera na kayo. Kaya mga muna, tulungan mo muna yung magulang mo, tulungan mo yung sarili mo. Saka ka na. Saka na ikaw, madali yung iyo. 2 years. Sandali lang yan. Kahit mamalengke ka. Mamalengke ka ng babae o lalaki. Kilo-kilo pa kung gusto mo, pwede. Yes ako. Change your attitude, change your mindset, change your patterns, change your programs. You have to really change your program. You have to believe in yourself. You have to admit, nagkamali ka, pero ladies and gentlemen, your past mistakes do not define you. Patawarin niyo yung sarili niyo. Bago niyo patawarin ibang tao, ikaw muna. Love yourself. Ikaw muna. Patawarin mo. Huwag mo na sasabihin yung sarili mo, tanga-tanga ko. Pag sinabi mo yung sarili mo, tanga-tanga mo, tanga ka talaga. Sinabi mo. Lahat ng cells sa katawan mo maniniwala. Hindi ako magaling. Totoo yan. Hindi ako marunong, etc. Lahat ng sinasabi mo nagkakatotoo. Kasi ikaw may-ari ng katawan mo eh. Ikaw ang nagpo-program sa sarili mo. Kaya yung internal dialogue nyo, napaka-importante. Tandaan nyo to. Yung kalagayan mo ngayon, tandaan nyo to, whether you admit this or not. Your situation right now is a direct result of your past decisions and your past programming. Whether you like it or not. Kung wala kang pera, na-program mo yung sarili mo sa sitwasyon na yan, decision mo rin ang nagdala sa'yo dyan. Walang iba. Pag ikaw tumaba, dahil sa'yo yun. Hindi yung dahil sa kanin. Masarap kasi natin eh.
Gets nyo ako? Whatever situation you have right now, your health, your relationships, your financial situation, whatever it is, ikaw ang may gawa niyan because the first rule to success is you have to admit that you are responsible for yourself. Stop playing victims because pag naging biktima ka, diyan ka mahilig magturo. Gusto mo maging successful, simulan mo ngayong gabi, I am responsible for myself. Responsable ako. Ako may kagagawan ng lahat ng mangyayari sa buhay ko because that is empowering. You claim your power if you admit na ikaw ang responsible sa buhay mo. Not even your uplines, not even your mentors, not even us. Ikaw ang may responsible sa buhay mo. May responsibility sa buhay mo. Bakit? Sino nagdidesisyon? Di ba ikaw? Sino nag-iisip? Di ba ikaw? Sino gumagalaw? Di ba ikaw? Sino gumigising? Di ba ikaw? Sino sumusubo? Di ba ikaw? Hindi naman yung kalim lumulutang na ganyan. Ikaw lahat. Kung gaganda katawan mo, nasa iyo yan. Kung yayaman ka, nasa iyo yan. Gano'n ka ka-open-minded sa opportunity? Gano'n ka kawiling matuto? Gano'n ka kawiling magkaroon ng financial freedom? Gano'n ka kawiling magpaturo? Gano'n ka kawiling sumunod? Gano'n ka disciplined na i-implement yung program ng grupo nyo? It's all up to you. It's all up to you. Pagka ba ikaw, pwera na lang sa type 1 diabetes, type 2, kasi type 1 namamana. Type 2, pag nagka-diabetes ka, sino may kasalanan? Ikaw. Kaka-coke mo yan. Kakasito, kakakanin mo yan. You get me? Yes. Pagka ikaw mahirap at ikaw 18 anyos na, hindi na kasalanan na magulang mo yan. Kasalanan mo na yan. You can blame your parents if they are irresponsible, but if up to a certain extent lang, you can never blame them for the rest of your life. 18 ka, wala ka pa rin pera, mahirap ka pa rin. Hindi mo na kailangan sisihin ang mga magulang mo. Ikaw na may kasalanan niya kasi capable ka na, kaya mo nang maghanap buhay. Change your program, change your patterns, change your mindset, change your attitude. Mahirap pabuhin kasi namanan natin. Papad niyo yung sarili niyo dito. Today, you will have to make a difficult decision. Paglabas niyo sa 2 pinto na yan, iiwan niyo na ang drama niyo dito, please lang. Forget about your dramas in life. Hindi ka mayayamanin ng drama mo. Mahirap ako eh. Iwan ako eh. Kulot kasi ako. Iba naman buho ko, inanamon sa pagyaman. Baguhin niyo na po yung drama niyo ngayon, alisin niyo na sa sarili niyo. Are we clear? Yes. Drama like what? Ang dami nating drama eh. Hindi ako magaling. Wala akong katulong. Wala kaming yaya. Ano pa ba? Wala akong time. Yung drama ko, hindi ka ako napagtapos eh. Hindi ako maganda, wala akong tiwala sa sarili ko. Lahat ng dahilan mo, unfortunately, galing lang sa'yo at yung dahilan na yan ang nagpapabagal sa success mo. Tanggalin mo na yung drama. Unang D, drama, tanggalin. Pangalawang D, dahilan. Forget about your reasons, please. Number 3, forget about your defeatism. Yung lagi mong iniisip na talunan ka. Today, you will have to make a decision. Magmula ngayong gabi, hindi ka natalunan. Ngayong gabi, lagi ka lang mananalo. Claim your victory. Tapos na yung pagiging victim nyo. Tapos na yung upline ko, hindi ako tinututukan. So what? Ilan ang umasenso dito na walang upline, na walang sponsor? Sige nga. Wala kasi akong kakilala, hindi katulad nila eh. Ano ka ba? Kaya na yung couple niya, sikat na sikat ngayon sa Europa. Si Lindsay at saka si Aaron. Tayo ko nga, Lindsay, tayo ka. Ay, nakatayo na ba yan? Ulit, tayo. Hanggang sa likod. Yan, Lindsay, palakpakan niyo si Lindsay. Ano ba dati si Lindsay? Lindsay, factory worker, ilang years sa Taiwan? 7 years. Aaron, ikaw ilan? 9 years. Parehong factory worker. Anong factory ka nagtatrabaho, Lindsay? Sa electronics. Electronics. May networking ba doon? Wala. May barley doon?
Nakikita ko yung picture niyo dati, meron pa yung gown. Gown, no? Laboratory suit kasi bawal dun yung mga static, bawal mga gamot, buhok, etc. Oh, Limsi, factory worker, galing Taiwan 7 years. Maraming factory workers ang iniisip nila. Yun na yung end result nila. Magsisimula ng factory worker, matatapos factory worker. Nagsimula sa Ascentra 6 months ago. Kaya ako siya na-highlight kasi nung nagpe-Facebook ako, post niya pa ang una kong nakita. Pinost niya yung kanyang accumulated income for the last 6 months. Normally, normal lang naman yung mag-post ka ng kinita mo, di ba? Yes. Ang kakaiba dun sa kinita niya, sabi niya, ito yung accumulated income ko, 800,000 plus. Wow. Ang malupit dito, may hindi pa siya na-encash na, 109,000. sipin mo ha, magkano yung pinost mo? 800, yung nakapost ng accumulated income, 800, 70,000. 800? 70. So, pinost niya accumulated income, 870. May hindi pa siya na-encash na 109. Tama ba? 99,000. 99,000. In 6 months time, factory worker, 6 months. Walang kakilala, online lang. 1 million ang kinita sa Ascentra in 6 months. Sasabihin mo sa akin, wala kang kakilala. Wala rin kakilala yung batang yan. Di ka magaling, factory worker niya. Ba't siya kaya niya? Kasi tinanggalan niya yung dahilan niya, tinanggal niya yung drama niya, tinanggal niya yung defeatism niya, yung feeling of always being a loser. So if you want to become successful, ang hanapin mo dito, yung dapat panalo ka. Think of empowering thoughts. Every day, lagi mong isipin yung mga bagay na magpapagaling sa'yo, na magbibigay sa'yo ng value. Kasi pag ito na bago na, guess what? Sa puno, ito po yung roots. Ito yung roots. Itong apat na to, yung ugat. Pag maganda na yung ugat, magiging maganda yung mga bunga. So, to change your fruits, change your fruits. Remember the word, ha? To change your fruit, change your fruit. Kung hindi ka masaya sa prutas na pinipitas mo ngayon, puro bulok, puro maasim, puro olats. Alam niyo olats? Puro talo. Hindi ka masaya sa fruits mo, huwag mong babaguhin yung tinanim mo. Ang baguhin mo yung roots mo, yung mindset mo, the way you think, the way you move, internal dialogues mo. You know what? Pagkatapos yun, most of the time, ang kasama mo ikaw eh. Ano yung inner workings mo pag mag-isa ka? Ano yung thoughts mo? Ano yung emotions mo? Ano yung feelings mo? Guess what? May napaka-importante akong ituturo sa inyo ngayong gabi para ma-attract nyo yung success ninyo ng walang ang lahat ng attitude. Every day ang ipapractice nyo, may result ka o wala, is gratitude. Yes. Ano yung gratitude? Lagi ka magpasalamat. Isip mo sa mga ito magpasalamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You know, I'm healthy. Thank you, Lord. May grupo ako kahit isa lang. Ay, hindi pa pala grupo tawag doon. Wala pang kabangga eh. At least meron ako isa. Thank you, Lord, kasi may Ascentra. Thank you, Lord, sa mga uplines ko. Thank you, Lord, sa mga support. Thank you, Lord, kasi ang gano'n mo ng buhay. Thank you, Lord, for sending the right people to me. Lagi ka magpasalamat and you will be amazed. Ma-amaze ka kasi yung universe, pag lagi ka nagpapasalamat, instead na nag-worry ka, pag lagi ka nagpapasalamat, ibibigay sa iyo yung mga bagay na lalo mo pang lalong ipagsapasalamat. Pag ganito ha, pag nag-networking ka, na-worried ka, you know, sa buhay walang malas, walang swerte. The universe is not punishing you. And it's not rewarding you either. The universe is just reflecting kung ano ang nararamdaman, ano iniisip mo, ano ang sinasabi mo. Neutral siya lagi. Wala siyang pinipili. Bakit
Bakit may mga masasamang tao maganda buhay nila? Eh, ang sama nga nila. Mga buset. Kurakyo. Bakit ang gaganda ng buhay? Bakit ang haba ng buhay? You know why? Kasi hindi sila naniniwala masama yung ginagawa. Kasi for them, they're always just positive. Kasi hindi sila naniniwala yung ginagawa nila is something evil. And that's the reason why wala nangyaring masama sa kanila. Hindi sila nakakarma. Ito sasabihin ko sa inyo. Kahit na manalangin ka na karmahin na itong masamang taong to, pero itong taong to hindi niya iniisip na masama yung ginagawa niya, hindi siya kakarmahin. Minsan yung mga mababait pa nga mabilis mamatay. Alam niyo kung bakit? Yung mga mababait, hindi sila expressive. Study po yan. Di ba yung mga mababait? Yung mga mababait, tim-tim na lang ang galit. Yan tuloy. Mabait kasi masyado, namatay tuloy. Tandaan nyo, yung masasama ugali, ang hahaba ng buhay. Ang sagot niya doon, binibigyan pa ng chance ni Lord. Probably, but most often yung mga baboy nila, in-express nila yung sarili nila. Nilalabas nila yung sarili nila. Nilalabas nila yung saloobin nila. Nilalabas nila yung galit nila. Nilalabas nila yung sama ng loob nila. Kaya hindi sila stress. Eh, ikaw ang bait mo. Kahit galit na galit ka na. Oo. Pag-uwi mo sa bahay, nasa bahay na ka. Hindi mo mailabas. Yes, Java? Yes. Ganun din sa pag-network. If nag-network ka, excited ka lagi, pero panlabas lang, pag nandito ka lang, pagkasama ka lang ni upline. Pero yung inner workings mo, negative ka, worried ka, anxiety. Sometimes, let me tell you this, you don't need to be negative to be a failure. Sometimes, and most often than not, you just need to be a warrior. Kahit hindi ka negative, pero worried ka lang lagi, enough na yan para mag-fail ka. Lagi kang negative, lagi kang worried. Yung, paano na kaya yung ganito? Anxious ka lagi. Anxiety comes from your perception of the future. Depression is from the past. Pero anxiety is something that doesn't happen yet, and yet you are worried. And worry is enough reason for you not to succeed. You don't need to be a negative person or pessimistic. You just need to worry, and if you keep worrying, I have good news for you. You'll never make it. Again, ang universe parang salamin. Mini-mirror niya lang kung anong feelings mo. Hindi niya sinasabi kung tama o mali. May salamin ba kayong nakita? Pumorma ka. Tapos iba yung itsura. Kasi sabi ng salamin, pangit ng porma mo eh. Kaya binago ko. Kunwari, sinuot mo, hindi bagay na ko, kulay white. Nakita mo yung sarili mo, black. Ba't ganon? Si Mirror ang nag-design. Hindi kasi bagay sa'yo yung white. Ganon yung universe. It doesn't care kung bagay sa'yo o hindi. Kung ano iniisip mo, anong feeling mo, most especially, persistent feeling, dominant thinking, yung lagi mo iniisip, persistent na pakiramdam, yan ang i-reflect back sa'yo. Yan ang nami-mirror mo pabalik sa buhay mo. Kaya ang may gawa ng buhay mo, ikaw. Walang may gawa, ikaw. Reflection. Your result is your own reflection. Your fruits are your roots. Tandaan niyo po. Bagal ng pay-in, may mali sa loob. Wala sa prospect yan. Ang prospect, kahit walang pera, pag nakausap mo ng tama, maglalabas ng pera. Ikaw nga, wala kang pera, naglabas kayo. Gandhi, pagpunta natin namin ng Europa, ilan ang nag-executive sa'yo sa grupo mo? 3 po. 3 nag-executive sa grupo niya. Pagpunta namin ng Europa. Hindi sa mag-down. Ano ang mga trabaho ng mga nag-executive sa'yo sa Europa? Kasambahay po. Anong kasambahay? Anong ginagawa? Maraming kasambahay. Nag-aalaga ng bata, naglilinis Nag-aalaga sa'yo. po na matanda. Nag-aalaga ng matanda. Ano pa? Yung dalawa? Yung dalawa po, ganun din po. See? Nag-aalaga ng matanda. Mga kasambahay, karamihan po ng mga nakasama namin ng kasambahay, magugulat ka, naging executive.
ba't ganyan? Ba't ganyan? Dahil mo, doktor, pahirapan pa isang barley. Yun o yaya, 200,000. Ba't ganyan? Yung prospect mo, engineer. 8.5 pinakamababa, naghahanap pa ng 5,000. Ba't ganyan? Bakit ang natatapat sa'yo laging walang pera? Bakit? Malas ka ba? Hindi. Yun ang inaatap mo. Yun ang namamagnetize mo. Base sa attitude, mindset, pattern, at program. Kaya huwag kayong magbabago ng marketing plan. Sasabihin ng iba, ang baba kasi ng pairing eh. $8.5 to 8.5. Magkano pairing? 600. Ang mahal kasi. Sige, gawin natin 850 ang package. 850. O 60 pesos pairing. Lusin. Gusto mo na mababa? Babaan ko, pero. Babaan ko, pero. Ang mahal kasi 200,000 eh. Sige, 200,000. Magkano pairing ng 200,000 to 200,000? 10,000. O sige. O, babaan natin. 20,000 na lang. Ito, 20,000 din. Diwasan ko sa 0. O dito, 1,000 na lang. Huwag kayo maghahanap ng madali. Hindi kayo yaman sa madali. Hanapin. Huwag ka maghahanap sa gym. Pag pumasok ka ng gym, kahit nag-enroll ka ng mamahalin, tapos ang bubuhatin mo, 1 pound. Lalaki ako dito. Grabe. Ang hanapin mo, yung mabigat, doon ka lalaki. Huwag ka maghanap ng madali. Ano mas madali? Elementary o college? Magtapos ka na elementary o magtapos ng college? Ano mas mahirap? College. Ano mas malaki sweldo? College ka. Huwag kayo maghanap na madali. Dapat ikaw hinanap ng mahirap. Nasaan ko yung mahirap? Lintik na yan, ha? Hindi yung lagi kang, gusto ko sa madali, gusto ko to sa madali. Pag madali nahanap mo, 8.5 lagi ang pay mo. Kasi madali magpa-pay ng 8.5. Hanapin mo yung mahirap. Ito maganda. Pag nasanay ka na sa mahirap, pati yung mahirap, nagiging madali na. Kaya sabihin mo sa sarili mo kaming gabi, when you go home, bago ka na. Whatever that is happening to you, whatever result that is happening to you is a direct result of your past decisions, past programmings and patterns and everything. Move forward. Wala nang sisihan ng upline. Wala nang sisihan. Do with what you have. Kung ano yung meron ka, i-maximize mo. Kung ano yung meron ka, galingan mo. You know, pag matyaga ka, persistent ka, consistent ka, darating at darating yung big break mo. Hindi pwedeng hindi. Kasi may inipin lang tayo eh. Ito sasabihin ko sa inyo, no? Matatalino tayo, magagaling tayo. Pero hindi natin aro ang isip ng nasa taas. Kaya kahit hindi mo babasa yung nangyayari sa'yo, kahit hindi mo alam yung mga bagay na nangyayari sa'yo, anong dahilan yan, just trust His wisdom because His wisdom is far, far greater than each of us. Tiwala ko na. Ano magsisisi? Are we clear? Yes! Yan. So now, ang mission natin, we help committed dreamers grow by providing clarity. Ito ang gusto natin i-provide sa Ascendra. Yung malinaw na daan by providing proper tools. Meron na kayong learning hub. Punta lang kayo sa portal, may check-in 1, check-in 2, check-in 3, check-in 4. Recording na po kami ng L1 to L4, lift of 1 to lift of 4. Such that, yung mga nagpipain sa inyo, lalo na yung mga nagsisimula pa lang, meron na kagad silang training, meron na kagad silang learning. Kahit na ikaw busy ka at hindi ka marunong, yung system na ang nagte-train sa kanila. Clear? Kahit nasa abroad sila, pwede silang mag-build. Kahit di sila nakaka-attend na ganito, napapanood po nila to sa learning hub natin. Yes. Kaya walang dahilan kung hindi ka, bakit hindi ka lalaki. Sabi mo sa akin, hindi ka magaling mag-training. Eh yung system na natin ang nagte-training eh. Makikinig na lang sila. Lalagyan na lang nila sa AirPods nila. Habang nagpa-plancha sila, habang nag-aalaga ng matatanda, pwede silang mag-training.
Wala nang dahilan ngayon para hindi matuto. Are we clear? Yes. Structured yung learning, papakita ko mamaya. Modular siya. May baitag. May level siya. Hindi pwede pagsimula ka lang, pagsimula ka pa lang, advanced ka agad yung training mo, hindi ganon. Hindi naman pwedeng advanced ka na, pang grade 1 lang yung training mo. Hindi ganon. And reliable system. February 8, initially, may ilo-launch na tayong baby version ng artificial intelligence ng Ascendra. Baby version kasi baby pa, habang gagamitin ng habang ginagamit nyo siya ng ginagamit, habang tanong kayo ng tanong sa kanya, patalino siya ng patalino. Nang nasa system natin, hindi ka nalalabas. Ha? In fact, pag hindi ka nag-training, dadaigin ka sa talino ng baby AI natin. Baka magsalita yung sabihin sa'yo, oy, galingan mo nga, boy. Baka sabihin ng AI sa'yo, ang slow mo. Vision in 5 years, we will be the most dependable partner in dominating the MLM industry. Ha? Hindi namin sinabi most successful and everything. Ayaw na natin yan. Ayaw na natin ng the best. Ang gusto natin, dependable. Maaasahan si Ascendra. Maaasahan mo, bakit mas maganda yung word na maaasahan? Eh maraming successful na networking company. Pero yung mga distributors, hindi naman successful. Ang gusto natin, successful si Ascendra, pero maaasahan siya ng bawat isa. Mapa-giant, mapa-middle, mapa-nagsisimulang distributors, dependable ang Ascendra International because Ascendra can give them the tools, the reliable system, the proper structure for them to sustain their growth. Aanuhin mo ang success kung pansamantala lang. Mas maganda yung tuloy-tuloy ang pagiging successful ninyo. Are you with me? Yes. Ang core values natin, we are showing you this as part of our culture. Gumagawa tayo ng culture where everyone can grow together. Where everyone has the same spirit. Pag sinabing Ascendra, ito kultura natin. Walang lamangan, walang dayaan, walang yabangan. Lahat nagtutulungan, walang iwanan. Kung sa military may tinatawag na no man left behind, sa Ascendra merong no group left behind. Yes. Gusto natin lahat ng grupo maangat. Gusto natin lahat ng grupo magiging successful. Hindi lang tayo pera-pera, may purpose tayo. We create value. Sabi mo, value. Value. May connection. Ang bawat isa, hindi kanya-kanya. We are committed to helping each and everyone. Lahat kasali. Kahit na galing kayo sa iba't ibang kumpanya. Inclusivity. Iisa lang ang kulay natin dito. Orange lang tayong lahat. Ano tawag sa atin? Hongkan people. Kaya pagpunta natin sa Boracay, Boracay trip po ninyo. Ha? Mag-orange tayo doon. Para pagkakainan na madali kayong hanapin. Oh, orange people! Orange people! Kainan na! Di ba? Oh. We are driven by innovation. Ayaw nating maging stagnant. Ayaw nating mag-decay. Ayaw nating decline. That's why we keep innovating. And of course, may integrity tayo. We want to uphold what is right. Yung mali, mali. Yung tama-tama. Yung black is black. Yung white is white. Walang gray area. Walang special favors. Lahat pantay-pantay. Walang favoritism. Because ang favoritism, curse yan eh. Sumpa yan. Sumpa dun sa nabibigyan ng favoritism. Kasi pag may nabibigyan ng favoritism, pati yung iba, galit sa kanya. Kasi nabibigyan ng pabor eh. Kaya ayaw namin magbigay ng pabor. Kasi curse yan. May magagalit sa amin, pero guess what? May magagalit din sa nabigyan ng pabor. Kaya pantay-pantay. Alignment. Sa next week, I think Tuesday, if I'm not mistaken, lahat ng founding partners together with your top 3 leaders, may alignment meeting tayo.
dito pag sinabing alignment, kung ano yung nangyayari sa management, kung ano yung idea namin, binababa agad namin sa mga direct sa company because we value you. Mga maririnig nyo sa amin directly yung updates. Maririnig din namin sa inyo kung ano yung mga feedback na gusto nating i-improve. Meron tayong alignment meeting because we want you to be heard. Gusto namin na pakikinggan namin yung mga feedback ninyo. Hindi namin kiniklaim na kami lang ho magaling. Please, huwag nyo isipin na yung founders, yung mga officers natin, operational officers, are better than you. We are not. Kaya kailangan namin ng feedback ninyo. Hindi kami pinakamagagaling. That's why kumukuha pa tayo ng mga ibang speakers dito. By next week, once everything is settled down, magsisimula na ulit tayo magbigay ng mga trainings na outsourced trainings. Trainers from TikTok, babalik na po dito. Trainings from Meta, paano mag-ads, paano magkaroon ng content creation, paano ka gumawa ng video, paano mag-CapCut. Ako nga, hindi marunong nun eh. Malay ko ba dun? So, lahat ibibigay. Mga trainings. Gusto namin align ang bawat isa. What else? Ayan yung culture natin. Dito natin babaguhin yung mga terms. Ang tawag sa sponsor, ano? SP, Success Partner. Hindi na, di ba, hindi na apply. Yung iba, nagkakamali pa rin eh. Yung iba ganito, apps. Ako, pag tinatawag akong down, apps, ang sabi ko, ang tatawag ko, downs. Tawag sa uplines, downlines, crosslines, ano, GP, growth partner. So, ang sponsor, SP. Ang crossline, downline, GP. Oh, wala na ditong encode, ha? Narinig ko pa yung isang araw, pagpasok doon, naka-encode ka na. Gusto ko sabihin, taga saan kumpanya ka? Wala na pong encode. Enroll. Bakit ba enroll? The moment you join Ascendra, remember may mastery training, more than the content, more than the products and services, the insurance, the products, the barleys, mas pinagtutuunan natin ng pansin yung mastery. Nandun ang value ni Ascendra. Personal development, leadership, motivation, NAO, communication skills. Yung mastery, doon kayo nag-enroll. Kasi ang paniniwala namin, ang paniniwala ng maraming trainers sa buong mundo, guess what? Pag na-equip ang tao ng proper training, proper skills, proper mindset, attitude, personal development, kahit saan mo ilagay ang taong yan, mag-e-excel siya. One day, magkakaroon kayo ng sarili nyong business, hindi lang networking. And hindi namin kayo pipigilan dyan. Guess what? Yung natutunan nyo sa mastery, madadala nyo sa ibang aspeto pa ng buhay ninyo. Hindi lang sa networking ko. Tapos na yung mga panahon na puro lang networking, hindi. Dito ang developmental natin, person, attitude, individual. Para saan man namin kayo dalhin, magiging mabuting tao ka. Pag dito natuto ka sa puso mo, hindi ka lang hindi ka lang gagaling na networker. You will be a better father. You will be a better mother. You will be a better brother, better daughter, a better member of your community. Kasi ang nabago sa'yo, ang katao mo. Clear? Kaya siya tawag enrollment. Kami, huwag nyo kami tawaging owner, may-ari. Founders na lang. Okay na kami dyan. O kaya CEO, CFO, CSO, COO. Ayan. Tawag natin sa forum. Tawag natin sa presentation, ha? Forum. Hindi po BOM. Hindi po OPP. Ito narinig ko eh. Nag-OPP ka na. Gusto ko na namang bulungan eh. Saan kumpanya ka ba? Check release natin, Freedom Friday. Kasi ang check nire-release natin tuwing Friday. Pero pag may UB ATM ka na, ang direct referral mo, daily payout ang direct referral. Oh. Sabi ako, yung essential account. Yung essential account nyo, pag naka-ATM ka, pwede daily po yun. Yung napapayin mo ngayon, di ba may direct referral yun? Yes.
Hanggang alas 5 ng hapon, tama ba, Miko? I-click mo, bukas ng alas 6, nasa ATM mo na yung pera mo. Daily. Pero yung expansion account, weekly pa rin yun. Tuwing Monday and Tuesday ang clicking, whether check or ATM, i-click nyo, bibili-release namin sa inyo tuwing Friday. Pag ATM, withdrawin nyo lang sa ATM machines. Pagka check, punta kayo dito. Ayan. Ang tawag natin sa CCEL, Ascenders Assembly. Maglalabas na po kami, tapusin lang natin itong February 8. We've been very busy for the last 6 months ng operational concerns natin. Maglalabas pa tayo ng Transformation Tuesday. Podcast naman ito. Wow. Podcast. Alright? Tagalogin niyo. Ang mission natin, ang calling natin, yung gusto natin is to shift from luck to real entrepreneurship. Ayaw na natin ng tsambahan kayo makakagawa ng grupo dito. Ayaw na natin tsambahan ng pag-network nyo. Dito, talagang real entrepreneurship. Hindi na siya tsamba-tsamba. Dito, hindi na lang tayo networkers na nababansagan na lang lagi tayo mukha tayo pera. Mga networker, materialistic daw. Dito, babaluhin natin yan. Pag sinabing ascenders, mga master networkers yan. Mga professionals yan. Mga entrepreneurs yan. From confusion to clarity. Tapos na yung mga panahon na pag hindi mo alam ang ginagawa mo, ang maririnig mo lang sa apply mo lagi, sa sponsor mo. Anong gagawin ko? Tapos na yung mga panahon na sasabihin sa'yo, power. SP, nangihina ako eh. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy ka lang. Mag-NAO ka kasi. Tapos na yun. Dito, clarity. Kulang mo skills, umattend ka ng mga skills training natin. Papakita ko sa inyo mamaya. Problema mo, attitude, attend ka ng C1 and C2. Problema mo, marketing plan, attend ka ng method. Problema mo, prospecting, attend ka ng lift 1. Lift off training. Ito yun. Okay? Bakit siya ascend? Ayan. Sorry. Attitude and skills. Attitude, skills, and clarity, education for network development. Sipin mo, mismong ascend. Merong meaning, may science. Dapat kabisado nyo yan. Para pag tinanong ka ng mga growth partners mo, SP, GP, ano yung ascend? Attend ka kasi para alam mo. Tignan mo ako, hindi ko alam. Hindi kasi ako ma-attend eh. Ayan. Attitude, skills, and clarity education for network development. Ibig sabihin, itong training na to, para sa attitude, para sa skills, para may linaw sa lahat, ma-educate ka sa pagbibuild ng tamang network. Kaya mismo may meaning, dahil ang storyline natin, eroplanong lilipad, ayan, ascend, kaya siya ascend, lilipad eh. O di ba pag kayo ba sasakay ng eroplano, sasakay ka na lang basta-basta? Hindi. Pag-check-in ka muna. Di ba kaya may check-in? Ang stages sa check-in, ito, 4 na M. Mindset, motive, mastery, method. Itong NAO, pinagsama tong dalawa. Pero sa learning hub ninyo, meron tong tig-iisa. Maliwanag? O kaya pag ang growth partner mo, problema, attitude, alam mo na agad, dun siya sa mindset. Hindi mo siya papatinin dito sa method. May mindset ka, dito mo pinatin. Loko mo, boy. Hindi ka tulad dati. Mindset ang problema, NDO ka. Problema skills, NDO ka. Problema leadership, NDO ka pa rin. Problema skills, mag-NDO ka kasi. Dito, meron ng target. Problema motivation, goal setting, dito yan sa motive. Hindi niya alam ang product, hindi niya alam marketing plan, nasa mastery yan. Clear? Yes. Method, yun yung technical ng call plan natin. Merong lift off. Siyempre, pag nag-check-in ka, lilipad na. Skills ang lift off. Nandito ang skills. Connect. Bago mag-prospecting, tuturuan namin kayo paano magkaroon ng connection. Tapos, contact. Prospecting to. Ito, presentation, communicate. Ito, closing.
Hindi na namin ginawang cross, yung five fingers, hindi na ganun. Mas madali nang tandaan. 4 na C. Connect, contact, communicate, close. Tapos, problema mo prospecting, dito ka sa dalawang to. Problema mo presentation, dito ka. Problema mo present ka ng present, walang pay-in, dito ka sa closing. Gets nyo? Yes. Kaya para lang pag may downline ka, may growth partner ka, may problema, alamin mo muna, i-diagnose mo, pipitin mo, ilagay mo dyan. Shoot mo na lang. Woo! Ang dali na, tama? Eto malupit. Lahat ito, lalo na yung check-in 1, tapos na po, nasa learning hub na. Ito nire-record na namin. Ang dali eh. Ang dali nyo ma-handle ang group nyo kasi may sistema. Hindi na katulad nung araw. Lagi ka magsisend ng Zoom link para ikaw mismo yung hands-on. Ito malupit. Sa 10 growth partners mo, pare-pareho ba ang problema nila? Pare-pareho ba na attitude problem nila? Pare-pareho ba skills? Hindi eh. So hindi mo pwedeng sabay-sabay i-train to ng general topic. At least with this system, si downline A, dito ka. Ikaw growth partner, dito ka. Ikaw dito ka. Gets niyo ako? Yes. Ang daling mag-network. Habang ikaw busy ka, sa kaka-online mo, sa kaka-present mo, yung system na ang nagpapalalim sa grupo mo. Kita mo na. Dahil yan, laki na ng grupo sa Europe eh. Hindi pa niya napupuntahan. Kami nagpunta. And guess what? Lalaki tayo sa Asia, magkakaroon tayo sa Taiwan, magkakaroon tayo sa Malaysia, magkakaroon tayo sa Africa. Kahit hindi nyo pinupuntahan, kami pupunta para mapalaki namin yung grupo. Para yung kita mo, neto na. Sa'yo na, hindi ka na mamamasahe. Kami na yung pupunta doon. O abangan nyo. First international branch ng Ascendra, itatayo natin sa Italy, sa Milan at saka sa Rome. Ha? First M&M Filipino-owned company, nag-international expansion, hindi sa Dubai, hindi sa Africa, hindi sa Asia. Ang first branch sa Rome, Italy. Yung pagkat, Italy alone, 281,000 Pinoy. Rome, 28,000. Milan, 33,000. Sabi nga ni Joseph, yung nag-talk kami, ang swerte niyong taga-Italy. Kami nga, hindi pa namin napupuntahan ng Ascendra sa Davao, sa Cebu. Pero dito sa Europa, napuntahan na namin kayo. Ha? Oh. Elevate. Tapos na tayo sa C, sa L. Clear kasi yan eh. Ang pangalan ng training natin, clear. Elevate na tayo. Cruising with skills. Skills proper for associate, builder, consultant, director, executive, at saka sa mga to. Para dun sa mga challenging stages ninyo, maupuan namin kayo. Kami mismo ang uupo sa inyo. Again, I back up with 30 years of experience. Miko has 20. J-Lim has 24. Pag pinagsama-sama yung experience namin, we have 100 years of combined experience. Rich. Ayan. Alignment, sorry. Dito na tayo sa E. A. Ito na sa alignment, ang topics dito, mga letter I na. Inspiration, integrity, impact, influence, at saka illumination. Normally, itong mga topics na to, nandito na po yan sa mga higher rankings. Sa partnership ranks na po yan. Yung alignment trainings natin. And when you're able to reach your destiny, ang pinakamaganda, part ng education namin, part ng value na binibigay ni Ascendra para mahawakan yung mabuti, yung organization nyo, bibigyan na namin kayo ng, lumagpas, iba't ibang mga trainings. Sa enterprise partner, brand partner, legacy partner, the destination is sustained discipline. When you reach this stage, tuturuan na namin kayo, hindi na kami necessarily yan. May kukunin na kami mga business coaches para turuan, mag-session tayo sa mga partners na to. Mga business coaches para magkaroon ka ng organizational skills, management skills, financial skills. Hindi lang kami yan. Kukuha na tayo ng mga experts para turuan ka
para ma-handle mo ng maayos yung grupo mo, para hindi ka basta-basta na-attrition. Tuturuan na namin kayo paano magbuo ng board of directors sa sarili mong team. Paano ka maging chief executive sa sarili mong team. Paano ka maging presidente. How to delegate. What is management? Tuturuan na namin kayo ng cash flow. Lahat nandyan na. Para sustainable ang growth mo sa Ascendra. Para hindi ka build ng build. Kasi nakakapagod ng mag-build. Magbibuild ka, mawawala. Bibuild ka na naman, mawawala. Lilipat ka na naman ng ibang kumpanya. Dito na lang eh, pag naging brand partner ka eh. Magpapagawa ka na sa amin ng sarili mong produkto na isusupply mo sa sariling team mo. Na nakapangalan sa'yo. Kunwari ang pangalan ng team mo, ABC Group. O pwede ka magpagawa sa akin ng kape, ABC Kape. Na ilalagay natin sa package ng buong team mo, and every sales of that package, revenue sharing ka na with Ascendra. Oh. Maghihiwalay pa ba tayo? Hindi. May sarili ka ng negosyo, kaya itatawid namin kayo dito from networker to real entrepreneur. Are you with me? Yes! Course guide. Pag-uusapan natin check-in 1, check-in 2, pero concise lang po ito, mabilis lang. Hindi katulad ng real check-in 1 and check-in 2. Pinag-uusapan dito mga karamihang critical mistakes of network marketers when they are starting. Dahil flight ang storyline natin, so critical flight failures in network marketing. Why leaders crash and teams don't take off? Bakit daw yung mga networker hindi maka-take off? Ito mga problema nila. Small time attitude. Delikado ito kasi pag small time ka mag-isip, ang effort mo, small time din. Tanda mo mind is very important. Pag sinabi mo sa kanya na dito, survival ka lang, ibig sabihin, makaraos lang, extra lang, ang kikitain mo pang extra din. Pero pag ang mindset mo dito, sa Ascendra, gagalingan ko dito, magiging icon ako sa buong industriya. Kulang sa'yo ang 24 hours. Kasi yun ang goal mo. Gusto ko mag-top 1 sa Ascendra. Maniwala ka, kulang ang 24 hours sa'yo. Matutulog ka ng alas 4, alas 5, gising ka na. Tira na ulit. May kilala akong ganyan. Alas 3, nagchat-chat pa sa akin. Alas 7 na umaga, nagchat-chat na ulit. Tapos tinatanong ko, nasaan ka, etc. Ito sir, rumarat-rat na ulit, press. Yan yung mga may mararating. Matutulog ng alas 3, gigilin ka 5. Tira ulit, bukas ulit. Hindi alintana yung pagod. Yan ang may mga mararating. Ito, subukan mong laging bukas na lang, mamaya na. Pag nagsasayang kayo ng oras, sayang yan. Ibig sabihin, yung 1 day na nawawala sa inyo, 4% ang nawawala sa 100% ninyo. Paano nangyari yung computation na yun? Pasensya na kayo, medyo math ito. Sabihin nyo na lang sa isang buwan, 25 days kayo nagtatrabaho. Sa isang buwan. Kung ito ang 100% nyo, 25 days, ilang percent ang isang araw? 4% po yan. Kung paano nangyari yan, bahala ka na. Ito kasi yan. Yung 25 days, kung 25 days, 100%. Yung 1 day, 4% po yan. Bakit? Kasi 4% times 25 days, 100%. Kaya pag nagsasayang ka ng isang araw na wala kang ginagawa, ang nawawala sa 100% mo, 4%. Ang liit lang, ano? Pero gawin mo 2 araw. 8% rin. Alam mo, pag nagyoyosi ka ng paisa-isa lang, bali wala yun. Kunwari, yosi ka ngayon, isa. Wala yun. Next week ulit, isa. Wala po yun, di mo mararamdaman sakit nun. Once a day lang, wala yun. Bukas ulit, isa. Wala po yun. Pero gawin mo ngayon isang kaha. Bukas isang kaha ulit. Sa isang araw, isang kaha ulit. Magkakasakit ka. Itong isa, paisa-isa, wala po yan. Pero yung lagi mo, babagsak ka sa procrastination. Are you with me? Yes. Sabi nga nila, para may marating ka, kailangan maging consistent ka.
maging consistent ka lang na walang ginagawa araw-araw, may mararating ka din. Alam mo yung mararating mo? Kawalan. Di ba sabi nila, without a plan is also having a plan. Pag wala ka daw plano, plano din yun. To fail. Plan to fail. Yung kawalan ng plano, plano rin yun. Ano yun? Pinlano mo na mawalan plano. Yan ang sana. Ha? Yung Galing no? hindi sana. Ka na mag-invento, boy. Ha? Sunod ka lang. Send ko lang sa Gcash naman. Sunod ka lang. Yes po. Pag may sinabi sa'yo yung growth partner mo, yes po. Yes ka lang ng yes. Huwag na yung isip ka pa. Sayang ang oras. Magtiwala sa sarili. Believe in yourself. Ang tunay na boss, hindi yung asawa mo. Ang tunay na boss, hindi yung boss mo. Ang tunay na boss sa buhay. Di ba yung boss, kaya siya tinawag na boss, siya ang nasusunod? Yes. Ang tunay na boss sa bahay, pwede yung asawa, yung babae, pag under desire ka. Pero sa totoong buhay, ang tunay na boss, yung paniniwala mo, kasi yun ang nasusunod sa buhay mo. Yes. Boss is the real belief. Yung belief, yaan ang tunay na bossing. Kasi kung ano yung pinaniwalaan mo, yun ang nasusunod sa buhay. Kaya pag pinaniwalaan mo hindi mo kaya, yun po ang masusunod. Pag pinaniwalaan mong malas ka, good news, malas ka. Palad mo pa lang, letter M na. Tingnan mo yung palad mo, letter M. Mayaman. Clear. Yaman. Mayaman. Sino ang tunay na boss? Ako! Belief, hindi ikaw. Boss ka yan. Utusan ka lang ng asawa mo, di ka na magkakamayaw eh. Ang tunay na boss sa buhay, sino? Belief. Ang nasusunod, belief. Kaya nga mga kaibigan, pag naniwala po kayong mahirap ang buhay, mahirap ang buhay. Pag naniniwala kayong hirap ng pera, ang hirap ng pera. May natutunan ako sa pera, by the way. Pag may pumasok na pera, magpasalamat kayo. Yes. Pag may lumabas sa pera, mag-thank you ka rin sa kanya. Pag lumabas, thank you, money. Thank you, ha. Nagbayad ako ng Meralco. Thank you. Thank you, money. Nakapagbili ako ng lollipop. Arigato, Manny. Yan. Pag pumasok, mag-thank you. Pag lumabas, mag-thank you rin. Kasi pag lagi kayong ganon, mabilis mapasok sa inyo lalo ang pera. Yes. Huwag yung, alam mo bakit bagal ang pasok minsan ng pera? Ang hirap yung bitawan ng pera eh. Bayad na naman ng Meralco, bullshit. Gets niyo ako? Bayad na naman ng tuition. Give your blessing pag nag-release kayo ng pera. Yes. Yes. Hindi yung masama sa loob mo. Bayad na naman. Gastos na naman. Ano ba yan? Kaya lalo ka nahihirapan eh. Kasi ang bigat ng energy mo sa pera. Alam niyo ba ang tawag sa pera sa ibang, sa English? Ano? Hindi money. Di ba ba? Currency. Narinig niyo na to? Yes. Ang tawag sa pera, currency or currency. Pagka medyo baduy ka, currency. Pag mayaman ka, currency. Yung word na currency, saan galing? Current. Pag mayaman ka, current. Diente. Pag rocky, current. Ang current sa Tagalog, ano? Diente. Electrical current, water current, ano siya? Alon, Yate. daloy. Kaya tinawag na currency yan, kailangan pong dumaloy. Kailangan dumaloy. Oo, nag-iiwan ka, pero partly dumadaloy. Gets niyo ako? Yes. Kaya pag may lumabas, pag may pumasok, merong lalabas. Kasi currency siya. Kaya pag pumasok, may pay-in, may encashment, thank you. Thank you. Ay, ito money. Woo! Thank you. Pag lumabas, wow, thank you. Wag yung pag lumabas, paligo. Paligo, arigato, arigato. Pag pumasok, arigato. Pag lumabas, paligo. Wag ganon.
arigato. Pag lumabas, arigato pa rin. Kasi pag nagpapasalamat ka, may lumalabas, may papasok ulit. Bakit? RNC! Kaya nga yung ibang science ngayon yung nagbibigay ng tithes. Totoo po yun. Kasi hindi dapat siya nag-i-stay 100% sa'yo. Dapat pinaiikot mo. Kasi pag hindi umikot, walang babalik na malaki. Pag nag-stop sa'yo, saan yung babalik? Problema nung pinaikot mo, aray ko! Hindi na babalik sa'yo yun, aray ka eh. Dapat, convenient sa'yo. Pag lumabas, yes! Thank you, money. Thank you. May naging pambayad ako. Thank you. Tumaan ka sa palad ko kahit na tumaan lang. At least tumaan. Kasi Yan. Oh, ito yung mataas ang expectation Baka yung iba masyadong na-inspire kay Limsey. Yes, kaya ko din yun. Tama naman ikaw, kaya mo rin yun, 1 million in 6 months. Pero pag hindi mo nakuha, wag bagsak tuka mo. Wag yun. Ayaw ko na. Bakit? Hindi ko nakuha yung katulad nung kay Miss Limsey. Ayaw ko na. Jack kayatin, ayaw ko na. Jack kayatin. Huwag ganun, ha? Kahit hindi mo nakuha yung goal mo, one sure way to become successful, one very effective formula to become successful. Alam niyo kung malaman? Don't quit. Pag hindi ka nag-quit, paano ka magiging successful? Huwag ka mag-quit. Kahit 1 year walang nangyayari, huwag pa rin. Yes. Pag 2 years na walang nangyayari, huwag pa rin. Yes. Pag 3 years na walang nangyayari dyan, diyan ka lalo magtuloy dahil nakakaya na tatlong taon na wala pang nangyayari sa'yo. Reset. Reset. Wala kaya ka. 3 taon na eh. Tuloy na mo na lalo. Nakakaya ka na nun. Magaling mo yung money first mindset. Very ironic dito pagka ang inuna mo yung income ng mga tao mo, mga grupo mo, mas kikita ka. Pero pag inuna mo yung laging para sa'yo, ironically, diyan ka mawawala sa landas. Yung may inggit ka sa sarili mo pag yung direct mo mas maraming pay-in kesa sa'yo. Dapat sa'yo, kahit na yung mga growth partners mo, mas malaki ang income sa'yo, dapat masaya ka pa din. Wala dito yung dahil mas malaki. Binabansot mo, pinipigilan mo, sinisiraan mo. Ano ko naman, laki ng ulo niya. Kahit wala namang ginagawa sa'yo. Porque mas malaki lang ang kita sa'yo. Visit yan, di nakikinig. Sinisiraan mo pa. Huwag ganun. Dapat mas happy ka pag mas malaki ang kinikita ng grupo mo. Yes! Trophy mo yun eh. Trophy mo yun. Pag may growth partner ka na mas malaki kinikita sa'yo, trophy mo yun. O, makikinig sa mga, alam na, nagnanakaw ng pangarap. Lalo na ngayon na matayo ang pangarap mo, maraming mga taong sisiraan yung ginagawa mo. So don't listen to dream stealers. Please, tanggalin nyo na yung mga emotional baggage nyo. Yung drama, dahilan, sama ng loob sa mga tao-tao, move on. Yung teacher mo, hindi mo pa rin mapatawad hanggang ngayon dahil minura ka ng grade 2 ka, patawarin mo na para tawa. Patay na yun eh. Yung mga nanakit sa'yo, pwede mo kasi yan. Sa energy level, pagka meron kang mga tao hindi pa napapatawad, may invisible string, energy string, na nakakabit pa rin sa tao. Hanggang di mo napapatawad yun, hindi ka makaka-zoom kasi may energy string ka pa rin sa mga tao. Invisible energy string. They won't be able to help you. So please, kung gusto nyo mapagaan ang pag-network ninyo, patawarin nyo na yung mga yun. Yes, sir. Boyfriend mo niloko ka, hayaan mo na. Girlfriend mo niloko, hayaan mo na. There are so many fish in the ocean. Former boss mo, former colleague mo, tinutangan ka, hindi ka binayaran, tinakbuhan ka ng pera, na-scam ka, move on. Ang pera, ikitain niya, hayaan niya.
Kinikita ang pera. Yes! Ang importante, anong naging effect sa'yo ng mga trauma na to. So dapat, para yung mga trauma ma-erase sa buhay mo, first thing na gagawin mo is to forgive yourself. You're a human being, you're prone to make mistakes. You have many decisions na mali. But it's okay. Nobody's perfect. Forgive yourself. Marami kang pinalagpas na opportunity, marami kang nasaktan, marami kang pagkukulang sa mga minamahal mo sa buhay. Forgive yourself. Forgive. Let go of your guilt. Maraming hindi nakakasum kasi ang dami mong guilt eh. Dami mong guilt. Tao ka din, nagkakamali. Tao ka din, medyo, alam mo na, hindi naman tayo ginawang machines to be efficient 100% of the time. So number one, napatatawarin mo yung sarili mo. Number two, love yourself. The first step of loving yourself is to like yourself. Gustuhin mo yung sarili mo. Marami sa atin, ayaw mo yung sarili mo. Ayaw mo. Okay, like ko kasi. Pinakamagulo sa lahat, babae. Napakapal. Tapos paninipis eh. Pag kulot, pag straight. Pag straight kayo, pag mahaba, magpapaikot. Pag maikli, ang gulo. Ang sapatos nyo, may ganyan, may ganun, may ganyan, may ganun, may ganun. Pag nag-shopping kayo, akabalahin nyo yung sales lady, o sige, balik ako, ha? Okay na. Iikutin buong mall, doon din pupunta ulit po. Kami, pag may nakita rubber shoes, yun na yun, shoot, yan na, o yan, okay na yan. Mga babae, hindi kayo magsusuot, pupunta sa dressing room. Tapos sasabihin ko, ano, says, okay na? Okay. Sunod ka na naman. Kagat na naman ang kulay, pupunta sa dressing room, lalabas, tapos sasabihin sa'yo, maganda ba lang? Sabihin ko, oh, ayos na. Sabi niya, hindi. Kailangan talaga eh. Yun kasi ang wire, pagkaka-wired sa mga babae. And we have to accept that. Tama ba? Mga lalaki, di kahon eh. Pag yun, puti, size ko, 6'5", yan, sige, paano ito na, ayos na yan. Tapos, upo na lang kami doon sa isang upuan. Ganyan na lang, ganyan na lang. Pag nainip-inip kami, nasa na yung babaeng yun? Wala pa din. Tapos magugulat ka, yung mga sinukat niya nung una, yun din naman ang binili niya. Ang malupit sa inyo yung ganito eh. Saan mo gustong kumain? Ano sabi ng bahay? Kahit saan, bahala ka na. Sasabi ka, sa nonos tayo, ay wag doon. Haba buho ko talaga eh. Kahit saan daw. Pero pag may sinabi ka, wag doon. Ikaw daw ang bahala. Pero pag may sinabi ka, wag doon. Pinaka-emotional na human being, Babs. Kami mga boy, yun na yun. Ha? Babs, sige na natin yan, Babs. Alam niyo na to, ha? Yes. Your mentors are there to support and help you, but they will never be able to do all the work for you. Yes, sir. So you have to fly on your own, you have to be independent when the time comes. Rejection is redirection. Alam niyo na to, ha? Yes. Tingnan niyo mabuti to. Na-example ako sa rejection. Kung may foresight at meron tayong power of the future to see the future, kung yung pang-10 prospect mo, nakikita natin, alam natin, nabibili ng executive, yung pang-10 or pang-12, pang-11, etong mga unang magre-reject sa'yo, dadagdamin mo. Hindi. Hindi. Alam mo kasi na yung pang-10 eh. Yes. Bago dumating doon sa 10, kailangan ng isa, dalawa, sige lang, 3, 4. Oh, kinakas-kasa na yan. Buntik na ako. Buntik, hindi ko nasabi, okay na, buntik na.
Nagets niyo ako? Yes! Anong gigil mo dun sa mga first 1, 2, 3, 4 na matapos na, kasi alam mo yung pang number 10, executive. Yes! Problema lang, wala tayong ganong power to see the future. Pero similarly, ganon ang rejection. It is redirecting you towards the right people for your network. Kasi, may mga sadyang tao na parang binigay sa'yo. Sasakit lang ulo mo. May mga sadyang tao hindi para talaga sa'yo. Isa lang prinsipyo ko sa networking. Pag para sa'yo, para sa'yo. Yes! Pag hindi, kahit magtatatumbling ka, hindi talaga. Sabi ko sa'yo. May sadyang para sa'yo. Hindi talaga para. Ibon, bago ginawa, may pagkain na sila. When the world was created, the provisions were created first bago yung mga consumers. Ang gagawin nga lang ng ibon, hahanapin nila. Kasi hindi lalapit sa kanila yung pagkain. Clear? Meaning, ginawa ng Diyos yung pagkain nila bago yung ibon. May good news ako sa iyo. Bago ka tinawag dito, ginawa na yung mga leader mo. Hahanapin mo lang. Very clear. Ginawa na yung mga sadyang para sa iyo. Pero hahanapin mo yun. At bago sila lumabas, marireject ka. Kasi hindi yun kakatok sa bahay nyo. Hindi yung magsasabi, ako ang sugo. Walang ganun. Huwag ka maghintay. Clear. Victory is found in the clouds, it's programmed on the ground. Ganun ang mga aeroplano, di ba? Pinoprogram yan bago umalis. Kaya nga kahit nakapasok ng mga pasahero, ang tagal pang mag-take off kasi yung mga piloto, pilot and the co-pilot, pinoprogram pa nila yung flight path nila. Tatlong pagkakamali ng mga piloto. Pitfall number 1, don't stop pre-flight. Paano ka take off? Kung pa-take off ka pa lang, umalis ka na. Di ba? Isipin mo may piloto bang gano'n? Ladies and gentlemen, we're ready for take-off. Alis siya mo. Oh. Don't stop mid-flight. Kailangan naman tumalun ka. Nasa gitna ka na eh. And don't stop pag may turbulence. So networkers, saan sila humihinto? Yung iba, hindi pa man din nakakapagsimula, kapapayin pa lang, nag-quit na. Because may mga narinig silang kung ano ng feedback. Yung iba naman kalagitnaan. Yung iba naman pag challenging yung flight, nag-quit lang yung grupo, nag-quit lang yung pay-in, ayaw na, nawalan lang ng leader. Ganun lang talaga. May mga sadyang pagkakataon po sa network na kailangan tanggapin yun. Meron ka dapat tinatawag na acceptance. Kung may rejection, meron ka baliktaran dapat acceptance. You have to accept the fact that not all people in your team will stay with you forever. May mga kasama ka sa una, takbo, sa gitna, mawawala, at hindi mo kasama hanggang dulo. Yes! Okay lang yun. Kasi minsan ang nakakita ng vision, ikaw lang. Naalala niyo yung mga aso, tahol ng tahol, may nahabol. Later on magugulat, may mga nakikitahol na. Later on, ang dami na nila. Pero makikita mo, paunti-unti, yung mga nasa buntot, ng pa, unti-unti nawawala. Bakit? Hindi naman nila nakita kung ano kasi yung dahilan bakit sila tumatahol. Ang naiiwan lang normally yung nag-iisa. Yung unang nakakita. Nakakita na kayo ng gano'n? Yes. Sa network, ganun din. Ikaw na nakakatch ng vision normally. You are the one who will stay until the finish line. Most people will go with you, but if they never caught the vision, they will never stay. Dapat tanggap mo yun. Mahihirapan kang mag-move on sa buhay, ang tagal mong mag-accept. Sipin mo. Naglatag ka, binila mo ng iced tea, inatagan mo, tapos ayaw. Alam mo, pagtalikod na pagtalikod yung dalawa, hindi ka na iniisip ng prospect mo. May iba na siyang agenda sa buhay mo. Samantalang ikaw nasa bus